Paano mag-commute papuntang Mindoro mula Navotas City? Hello, what's up yung mga kamaster? Dito na tayo sa may Port of Calapan. Assalamualaikum and good day mga kamaster. For today's video turuan ko kayo paano mag-commute papuntang Mindoro. Ngayon araw papunta kami sa Mindoro, galing kami Navotas at sumakay kami papuntang Monumento. Nakababa na kami ng jeep dito sa Monumento at maglalakad na kami papuntang EDSA para sumakay ng bus papuntang PTEX sa Pasay at doon kami sasakay papuntang Batangas Port. Ayun na nga, nasa overpass na kami para pupunta sa sakayan ng bus at nagpa-video pa ako kay Mrs. para kunwari turista ako. Ito na nga mga kamaster, sasakay na kami ng bus papuntang PTEX. Sakto kasi mga kamaster may bus na agad papuntang PTEX. Video kami muna ni Mrs. habang wala pang pasahero. Mahiyain kasi si Mrs. ko pero sabi ko masasanay ka din, balang araw sisikat din ako bilang isang vlogger. Ngayon dito na kami sa Guadalupe Bridge, kukuha pa ng pasahero ang bus at dumaan di sa Buendia Terminal para magbaba ng mga pasahero. Meron din pala dito sakayan papuntang Batangas at iba pang mga lugar. Ayun nga mga kamaster, sa MOA na kami. Nakita ko na ang mahiwagan bilog na bola, ibig sabihin malapit na kami sa PTEX para makasakay papuntang Batangas. Nakita ko na agad ang building ng PTEX, parang excited din ako, first time ko kasi mag-commute. Dumating na kami sa PTEX at bumaba na kami ng bus mga kamaster. Binabaybay namin na ang gilid-gilid para papasok sa loob at kumuha ng ticket. Pagpasok namin mga kamaster, marami palang tao dito sa loob, mga umuuwi ata sa kani-kanilang probinsya. So, dito na kami mga kamaster sa loob ng PTEX. So, pupunta tayo Mindoro, kukuha namin kami ng ticket mga kamaster. So habang pumipila si Mrs. sa ticketing booth at magtatanong kung saan kuhaan ng ticket pa Batangas Port, at ako naman ng video pa. Sabi ni Mrs. sa akin nasa booth 4 daw ang kuhaan ng ticket pa Batangas Port. Habang hinahanap namin ang ticketing booth pa Batangas Port, bumili kami muna ng pagkain dito sa Jamaican Patty Shop and Juice Bar. Bumili lang kami bakon ni Mrs. Patuloy namin hinahanap ang ticketing booth para makakuha na kami ng ticket para makabiyahe na kami agad. Makain na si Mrs. ko. Lang. Sa wakas nakita din namin ang ticketing booth going to Batangas Pier at ayun na nga, kumuha na kami ng ticket. Buti meron agad binigay ang kaera, kumbaga naka-ready na. So ito, napababa na kami pumunta sa gate 5 para sasakay ng bus, doon kasi nakaparada ang bus. Ticket pa Batangas Port. Nakita na din namin ang gate 5, doon kasi nakaparada ang bus papunta Batangas Port. Dali-dali na kami lumabas, baka maiwanan pa. Tara pa Batangas Port. Ito na nga mga kamaster, nakita na natin ang bus sasakyan natin. Ayun na nga, sumakay na din kami at pinili namin ang sa likuran para tano ang lahat ng pumapasok pero parang konti lang pasahero. Nang nakaupo na kami at pakaway-kaway pa ako sa video, excited yarn, bumili din pala si Mrs. ng buko juice para may mainom kami sa biyahe. Ayun na nga, kumain na ako, nakaramdam na ako ng konting gutom, kinain ko na ang Jamaican food. Masarap pala ang food na ito, beef spicy kasi yung binili ko at ang tawag nila sa spicy ay pinatubo. At sumabay na din si Mrs. kumain, naiinggit daw siya sa akin. Sarap na sarap ako sa pagkain na ito, baka siguro gutom lang ako. So ayun na nga mga kamaster, umalis na ang bus galing PTEX papunta na sa Batangas Port. Ito na nga mga kamaster, nasa SLEX na kami, diretso-diretso na ang biyahe, wala na kasi pasahero ang sasakay maliban na lang kung mag-stop over sa mga terminal sa ibang lugar. Gianabi na kami mga kamaster, nakatulog na din si Mrs. ko, mahaba kasi biyahe, buti hindi masyado traffic sa SLEX. Nag-exit na kami mga kamaster sa SLEX going to Batangas Port na kami, nagpa-video ako kay Mrs. kunwari pasilip-silip. Malapit na kami sa Batangas Port kasi eto na daanan na namin ang Batangas Bus Terminal. Bumaba na kami ng bus at naglalakad na kami papuntang Batangas Port. Malapit lang kasi ito sa binabaan namin at may hamarang sa amin bago kami pumasok sa Batangas Port na para kumuha ng insurance kasi need daw ito, kaya kumuha ako pero di ako mapakali, parang scam, pero di ko na na-videohan ito, nagmamadali na din kasi kami. At eto na nga mga kamaster, sa Batangas Port na kami at may pa-welcome pa sila, welcome to our modern Batangas Port, ibig sabihin bago itong gawa ang port or may magandang pagbabago sa port na ito. Papasok na tayo mga kamaster para makakuha tayo ng ticket pa Mindoro, pero bago kami pumasok iniskan muna ang mga bagahe namin pero bawal na mag-video dito. So mga kamaster, balik natin to, nabudol tayo nito.
Ayun nga mga Kamaster, tinanong ko ang security about sa insurance na kuha namin, ayun nga pina-refund nila kasi di naman daw kailangan. Balik natin yan. Ayaw mga kamaster, i-refund lang natin yung insurance dito kasi hindi daw kailangan sa pantalan mismo. So i-refund lang natin, ito yung agency. Pwede naman i-refund siya mga kamaster. So yung mga kamaster, muntik tayo mabudol dun sa insurance na yun. So buti sinabi ng port doon ng port police na pwede i-refund yun, hindi daw kailangan. So yun, nakuha natin ulit yung pera natin. Nandito na tayo sa loob ng Batangas Port. Yan. So pupunta na tayo sa may Calapan. So mga Kamaster, kukuha na kami ng ticket pa Calapan, Mindoro. Nag-isip pa kami kung Roro or Fastcat ba ang sasakyan namin. Pag Roro kasi 4 hours biyahe, pag Fastcat 2 hours lang at konti lang kasi diferensya ng pamasahe. Kuha na kami ng ticket. Ang napagdesisyon na namin sa Fastcat na lang kami sasakay. Naghahabol din kasi kami ng oras, 9 PM ang alis ng Fastcat, ang dating namin sa Calapan 11 PM. Sa wakas mga Kamaster, papasok na kami sa waiting area ng Batangas Port para maghintay ng departure at bawal na din daw mag-video, sabi ng guard habang iniskan ang bagahe namin. Ganun ka-strict ang mga port, sumunod lang tayo sa patakaran nila. Ayun na mga Kamaster, 9 PM na oras na ng departure at pupunta na lahat ng pasahero sa Fastcat. Nakita nyo naman ang daming pasahero uuwi sa Mindoro. Eto na mga Kamaster, nakaakyat na tayo sa Fastcat. Ganito pala sa loob ng Fastcat mga Kamaster, may canteen pa sa loob. First time ko kasi sumakay dito. Ang ticket namin ay business class, may 3 klase kasi ang ticket, open air, economy at business class. Pag open air ticket, yun ang mga nasa pinakataas ng Fastcat, siyempre mababa ang pamasahe, ang economy halos same lang sa business class ticket. So mga Kamaster, lumabas ako, gusto ko magpaangin at gusto ko din makita ang mga ilaw sa Batangas at iba pang lugar at ganito mga Kamaster ang open air ticket, open talaga siya, kunti lang pasahero dito sa open air. Kagandahan kasi dito sa open air mga Kamaster, makikita natin ang mga Roro naglalayag papunta sa iba't ibang lugar. Tingnan nyo naman mga Kamaster kung gaano kabilis tumakbo ang Fastcat, kaya pala 2 hours lang ang biyahe pa Calapan, Mindoro at ang sarap pakinggan ang sounds ng dagat at ang hangin dumedampi sa katawan, nakaka-relax din ito. Two hours later. Ayun na nga mga Kamaster, sa wakas dumating na at dumaong na ang Fastcat sa Port of Calapan, nagsibaba na ang lahat ng mga pasahero. Hello, what's up yung mga Kamaster? Dito na tayo sa may Port of Calapan. So pupunta na tayo sa Rojas mga Kamaster. So yung mga master, akyat na, sakay na kayo papunta sa Rojas, sa aming destination. So pupunta na kami sa may van mga kamaster. Hanggang dito na lang, pag-ingat kayo palagi.